Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan, iisa lang po ang ating hangad. Ang ipaalala sa ating lahat, ang hiwaga ng pag-ibig. Ngunit paano kung ang pag-ibig na kailangan mo ay hindi pala matatagpuan sa karangyaan o sa matatalinong salita? Paano kung ang sagot sa pinakamabigat mong pasanin ay nagtatago pala sa isang simpleng himig at sa isang taos-pusong yakap? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Pithayan ng Mga Tala. 4 na magkakaibang iyak, 4 na tinig na sabay-sabay sumisigaw, naghahalo sa hangin at bumubuo ng isang nakabibinging ingay sa loob ng malawak at malamig na Villa Silangan. Para kay Silakbo Dumakulem, ang ingay na yon ang tunog ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang malaking kama. Ang mga kamay ay mariing nakadiin sa kanyang mga sentido. Bilyonaryo, respetado. Isang taong kayang patakbuhin ang isang malaking korporasyon sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit sa loob ng sarili niyang tahanan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang magawa. Ang 4 na sanggol sa kabilang kwarto, sina Sinag, Ulap, Hayo at ang kaisa-isang prinsesang si Dalisay ay ang 4 na piraso ng kanyang puso na iniwan ni Liag. Sila rin ang 4 na dahilan kung bakit pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Sir Silakbo, ang mahinang katok at ang boses ng kanilang matandang mayordoma, si Aling Gunita, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ito na may dalang isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. 12 na po itong yaya na pinaalis ninyo ngayong buwan. Mahinang sabi nito. Wala na po akong mahanap na iba pa sa ahensya. Lahat sila sumusuko. Tumayo si Silakbo. Ang ugat sa kanyang noo ay halos pumutok na. Ano ang gusto mong gawin ko, Manang? Pakinggan mo sila. Kahit ang mga eksperto na sinasabi nila, hindi mapatahan ang mga anak ko. Anong silbi ng diploma nila kung hindi nila kayang patahanin ang 4 na sanggol? Ang desperasyon sa boses ni Silakbo ay halos ikaluhan ni Aling Gunita. Nakikita niya ang pagod at pighati sa mga mata ng kanyang alaga. Isang lalaking nawalan ng asawa at ngayon ay nalulunod sa responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. May ipapakilala po sana ako sa inyo, pag-aalinlangang sabi ni Aling Gunita. Hindi po siya galing sa ahensya. Inaanak po siya ng pinsan ko sa probinsya. Kararating lang niya dito sa lungsod ng Ginto para makipagsapalaran. Tiningnan ni Silakbo ang matanda na para bang ito'y nawawala sa sarili. Isang probinsyana? Manang, ang mga lisensyadong nurse na nga ay sumuko. Isang walang karanasan pa kaya. Pitaya po ang pangalan niya. Pagpapatuloy ni Aling Gunita, hindi pinansin ang pagtutol ni Silakbo. May pambihirang gaan ng kamay sa mga bata. Simple lang po siyang tao, pero malaki ang puso. Baka sakali lang po, sir. Wala namang mawawala kung susubukan. Dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, walang nagawa si Silakbo kundi pumayag. Sige, dalhin mo siya rito. Kahit sino, basta't mapatahimik lang nila ang bahay na to. Ilang sandali pa, pumasok si Aling Gunita kasama ang isang dalagang payat, nakayuko at simple ang pananamit. Ang pangalan niya ay Pithaya Ligaya. Wala siyang dalang resume, wala siyang dalang mga sertipiko. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag at isang pares ng mga matang puno ng kaba, ngunit may mababakas na kabaitan. Tiningnan siya ni Silakbo mula ulo hanggang paa. Anong alam mo sa pag-aalaga ng quadruplets? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang tiwala. Sumagot si Pithaya nang hindi nag-aangat ng tingin. Wala po, sir. Pero nag-alaga po ako ng 6 kong nakababatang kapatid. At mahal ko po ang mga bata. Halos matawa si Silakbo sa kapayakan ng sagot nito. Pagmamahal? Ang kailangan ko ay katahimikan,
hindi pagmamahal. Hindi na sumagot si Pitaya. Ang maririnig lang ay ang walang tigil na pag-iyak mula sa nursery. Sige, ipakita mo sa akin. Hamon ni Silakbo. Patahanin mo sila. Tumangulang si Pitaya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa nursery. Sumunod si Silakbo at si Aling Gunita, kapwa nakatayo sa may pintuan, mga nagmamasid na saksi sa isang imposible umanong gawain. Pagpasok ni Pitaya sa kwarto, hindi niya pinansin ang mga mamahaling laruan o ang mga modernong kagamitan na nakakalat sa paligid. Ang una niyang ginawa ay huminga ng malalim, na para bang sinasagap niya ang lahat ng bigat at kalungkutan sa silid. Nilapitan niya ang kuna ni Sinag, ang pinakamalakas umiyak. Dahan-dahan niya itong binuhat. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ang sanggol, idinikit sa kanyang dibdib at sinimulan niyang umawit. Hindi ito isang formal na kanta. Isa lang itong simpleng himig. Walang liriko, na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Unti-unting humina ang pag-iyak ni Sinag. Ang mga maliliit nitong kamao ay dahan-dahang bumukas. Ang naninikip niyang dibdib ay nagsimulang mag-relax hanggang sa ang natira na lang ay mahinang pagsinok bago ito tuluyang pumikit at nakatulog ng mahimbing sa bisig ng dalaga. Hindi makapaniwala si Silakbo sa kanyang nakikita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inilapag ng maingat ni Pitaya si Sinag sa kuna bago nilapitan si Ulap. Ganoon din ang ginawa niya. Isang yakap, isang himig, at ang pangalawang sanggol ay tumahimik. Sumunod si Hayo, at sa huli, ang munting si Dalisay. Isa-isa, ang 4 na bagyo ay naging 4 na payapang anghel. Sa loob ng ilang minuto, ang nakabibinging ingay na bumabalot sa Villa Silangan, sa loob ng maraming linggo ay napalitan ng isang ganap at hindi kapani-paniwalang katahimikan. Napakaginhawa ng katahimikan na yon. Halos masakit sa tainga. Nakatayo pa rin si Silakbo sa may pintuan, hindi makagalaw. Pinapanood niya si Pitaya habang inaayos nito ang kumot ng bawat sanggol. Ang mga kilos nito ay puno ng respeto at pagmamahal. Ang babaeng ito, na walang diploma, na walang anumang kwalifikasyon, ay nagawa ang bagay na hindi nagawa ng mga pinakamahuhusay na profesional. Lumingon si Pitaya sa kanya. Isang mahiyain ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Okay na po sila, sir. Kailangan lang po siguro nila ng yakap. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Liyag, nakaramdam si Silakbo ng isang pamilyar na damdamin. Pag-asa. Ngunit habang pinoproseso niya ang himalang naganap, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at sinagot. Hello? Isang matinis, pulido, at puno ng kumpiyansang boses ng isang babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Silakbo, darling. Nabalitaan kong nahihirapan ka riyan. Huwag kang mag-alala. Napakunot ang noo ni Silakbo. Sino to? I'm coming to help, sabi ng boses. Ako ito, si Dayang. Si Dayang Asintada. Para kay Pitaya Ligaya, ang bawat umaga sa Villa Silangan ay isang panibagong biyayang ipinagpapasalamat niya. Ang unang sinag ng araw na tumatama sa malalaking bintana, ang malambot na karpet sa ilalim ng kanyang mga paa, at higit sa lahat, ang mahihinang ungol ng 4 na sanggol na nagsisimula ng magising. Iyon ang musika sa kanyang pandinig. Ang gawain niya ay simple lang ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalaga sa buong mundo. Maaga siyang gumigising para ihanda ang maligamgam na tubig pampaligo ng mga bata. Isa-isa niya silang kinakausap habang pinaliliguan, na para bang naiintindihan na siya ng mga ito. O Sinag, ikaw talaga ang pinakamalakas kumain sa inyo. Bulong niya habang marahang pinupunasan ang likod ng sanggol. Pagkatapos ay lilipat siya kay Ulap na laging nakangiti. Ikaw naman, Ulap, para kang laging may magandang panaginip.
Si Hayo na tahimik at si Dalisay na may pinakamahabang pilikmata. Bawat isa sa kanila ay may espesyal na lugar sa puso ni Pitaya. Natuklasan niyang ang sikreto sa pagpapatigil ng kanilang pag-iyak ay hindi lang ang kanyang himig. Ito ay ang pakiramdam ng katiyakan. Ang maramdaman nilang mayroong isang taong laging nariyan na hindi sila iiwan. At iyon ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi niya sila pababayaan. Sa loob ng ilang araw, ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi payapa. Maging si Sir Silakbo, na sa unang araw ay tila isang nagbabagang bulkan, ay nagsimulang magpakita ng pagbabago. Hindi ito direktang nakikipag-usap sa kanya, ngunit madalas niya itong nahuhuling nakatayo sa may pintuan ng nursery, tahimik na nagmamasid. Nakikita ni Pitaya sa mga mata nito ang isang halo ng pagtataka, pasasalamat, at isang kalungkutang hindi pa rin humuhupa. Isang beses, nakita niya itong ngumiti habang pinapanood siyang nakikipaglaro sa mga sanggol. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong nangiti para kay Pitaya sapat na yon. Ang kapayapaang yon ang bumabalot sa buong kabahayan isang umaga. Nang bigla itong mabasag ng tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng Villa Silangan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang babaeng tila hinulma mula sa isang mamahaling magasin. Ang suot nitong damit ay simple ngunit elegante. Ang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Ang bawat hakbang ng kanyang stiletto heel sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na parang isang babala. Sinalubong siya ni Aling Gunita sa may pinto, ngunit tila hindi siya pinansin ng babae. Ang mga mata nito ay diretso sa loob, naghahanap. Where is he? Where is Silakbo? Tanong nito. Ang boses ay matinis at may awtoridad. Sakto namang pababa ng hagdan si Silakbo, na naalarma rin sa pagdating ng hindi inaasahang bisita. Nang makita niya kung sino ito, isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Dayang, sabi niya. Silakbo, darling, bati ng babae. At lumapit ito para yumakap at humalik sa kanyang pisngi. I came as soon as I heard. Alam mo namang si Liag. She was my best friend. I cannot, in my good conscience, let you handle this alone. Napansin ni Dayang si Pitaya na tahimik na nakatayo sa isang sulok, karga-karga si Dalisay na nagsisimula na namang maging iritable. Tiningnan siya ni Dayang mula ulo hanggang paa, isang mabilis na pagsusuri na puno ng paghamak. And who might this be? Tanong ni Dayang. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Pitaya. Siya si Pitaya, ang bagong yaya, sagot ni Silakbo. Tila nag-aalangan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Dayang. Lumapit ito kay Pitaya. Hello, Pitaya. I am Dr. Dayang Asintada. I'm a child psychologist and I was Liag's closest friend. Ipinagdiinan niya ang bawat salita na para bang ang mga kredensyal na yon ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ni Dayang si Dalisay na nagsisimula ng umiyak. Oh, the poor thing. Baka gutom na siya? O baka kailangan ng palitan ng diaper? May sinusunod ba kayong schedule for their feeding and stimulation activities? Umiling lang si Pitaya. Pinapakain ko po sila kapag nagugutom sila at nilalaro kapag gising po sila. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Dayang. Oh honey, that's quaint. But that's an outdated way of child rearing. Ang mga bata, lalo na ang quadruplets, ay kailangan ng structure. Everything should be based on science, on proven psychological methods, not on instincts. Naramdaman ni Pitaya na namula ang kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa ilalim ng tingin ni Dayang. Tumingin siya kay Silakbo, naghahanap ng suporta. Ngunit nakita niya itong nakikinig ng maigi kay Dayang. Ang muka ay puno ng pagkalito.
Ang mga salitang psychologist, science, at proven methods ay tila may bigat na hindi kayang tumbasan ng simpleng katotohanang payapa ang mga bata sa piling niya. Silakbo, sabi ni Dayang, ibinaling ang buong atensyon sa lalaki at tinalikuran si Pitaya na para bang hangin lang ito. Ang pag-aalaga sa mga anak ninyo ni Liag ay hindi basta-basta. It is a crucial stage of their development. One wrong move could affect them for the rest of their lives. Hindi mo ito pwedeng ipagkatiwala sa kung sino-sino lang. Ang bawat salita niya ay isang patama, isang punyal na nakatutok sa puso ni Pitaya. Tumango si Silakbo. Tila kinukumbinsi ng mga argumento ni Dayang. Ang tagumpay na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot at pag-aalinlangan. Nakita ni Dayang ang epekto ng kanyang mga salita. Ngumiti siya. Isang ngiting tagumpay. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang plano. Ang boses ay puno ng determinasyon na nagpapanggap na pagmamalasakit. Huwag kang mag-alala, Silakbo. Hindi kita pababayaan. For Liag's memory and for the children's welfare, dito muna ako titira sa Villa Silangan. I will personally supervise their care. Ang pagdating ni Dayang asintada sa Villa Silangan ay parang isang bagyo na may dalang sarili nitong sistema ng panahon. Biglang nagkaroon ng mga bagong patakaran, mga bagong tuntunin. At para kay Silakbo, sa simula, ito ay isang malaking ginhawa. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang pakiramdam ng kaayusan. Sa wakas, isang eksperto, isang tao na may plano. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Dayang sa kanyang library. Sa ibabaw ng malaking mesa ay nakalatag ang isang makapal na folder, puno ng mga chart, graph, at mga dokumentong tila galing sa isang medical journal. Silakbo, this is the Dumakulim Quadruplets Developmental Blueprint. Pagmamalaking anunsyo ni Dayang. Ipinlano ko ang lahat, mula sa kanilang feeding schedule, na dapat ay every 3 hours on the dot, hanggang sa kanilang sensory stimulation periods, kung saan gagamit tayo ng specific classical music and visual aids para ma-enhance ang kanilang cognitive development. Tiningnan ni Silakbo ang mga papel. Puno ito ng mga terminong hindi niya maintindihan. Neurolinguistic programming for infants, attachment theory variables, optimal cortisol level management. Napahanga siya. Ito ang lengguwaheng naiintindihan niya. Data, strategy, results. Ito ang paraan kung paano niya pinapatakbo ang kanyang kumpanya. Tiyak na ito rin ang tamang paraan para palakihin ang kanyang mga anak. This is impressive, Dayang. Thank you, sabi niya, puno ng sinseridad. Ngunit ang plano na napakaganda sa papel ay naging isang bangungot sa katotohanan. Ang unang nagbago ay ang tunog sa loob ng villa. Bumalik ang walang tigil na pag-iyak. Ayon sa schedule ni Dayang, 9:00 ng umaga, ang oras ng pagkain. Pero kung nagugutom si Hayo ng 8:30, iiyak ito nang walang tigil sa loob ng 30 minuto. At ipinagbawal ni Dayang na kargahin ito. Let him cry. Mahinahong sabi ni Dayang habang nagbabasa ng libro sa sala. It's part of discipline training. Kailangan nilang matutunan na ang mundo ay hindi umiikot sa kanila. Sa kabilang banda, si Pitaya ay hindi mapakali. Nakatayo siya sa labas ng nursery. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Bawat iyak ng sanggol ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pinakamatinding ipinagbawal ni Dayang ay ang pag-awit ni Pitaya. That humming thing she does, it's unnecessary emotional stimulation. Nagiging dependent ang mga bata. We need to raise them to be independent and resilient. Paliwanag niya kay Silakbo. Kaya't ang himig na nagpatulog sa mga anghel ay biglang naglaho. At ang mga anghel ay muling naging maliliit na halimaw na sumisigaw sa gabi. Si Silakbo ay nalilito. Naniniwala siya sa lohika at siyensya ni Dayang. Ang lahat ng sinasabi nito
ay may basihan sa mga librong nabasa nito. Ngunit ang ebidensya sa harap niya, ang mapupulang muka at walang tigil na pag-iyak ng kanyang mga anak, ay sumasalungat sa lahat ng teorya. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang mga anak at iyon ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng anumang chart o graph. Isang gabi, nagising si Silakbo sa isang pamilyar na tunog, isang mahinang pag-iyak na hindi humihinto. Bumangon siya, ang ulo ay kumikirot. Hindi ito ang malakas na sigaw na sanay na siyang marinig sa araw, kundi isang mahinang hikbi, tunog ng tunay na kalungkutan. Galing ito sa nursery. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pintuan na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Ang ilaw mula sa hallway ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. At doon, sa isang rocking chair sa pinakasulok, nakita niya si Pitaya. Karga nito si Dalisay, ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Nakasubsob ang mukha ng sanggol sa leeg ni Pitaya. Ang maliliit na kamay ay nakakapit sa damit nito. Hindi kumakanta si Pitaya, hindi rin nagsasalita. Niyuyugyug niya lang ng marahan ang sanggol at sa katahimikan ng gabi, naririnig ni Silakbo ang mahinang tibok ng puso ng dalaga. Isang ritmo na mas mabisa pa kaysa sa anumang awit. Napanood niya kung paano unti-unting tumahan si Dalisay hanggang sa ito'y mahimbing na muling nakatulog. Nakita niya ang luhang pumatak mula sa mata ni Pitaya habang hinahalikan nito ang noo ng sanggol. Ito ay isang eksena ng purong pagmamahal, isang pagsuway na ginawa hindi dahil sa pagrerebelde, kundi dahil sa habag. At sa sandaling iyon, ang paghanga ni Silakbo sa mga teorya ni Dayang ay nagsimulang gumuho. Kinabukasan, tila naramdaman ni Dayang ang pagbabago sa hangin. Inabangan niya si Pitaya sa may kusina, habang si Silakbo naman ay pababa para magkape. Pitaya, sisimula ni Dayang. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. I thought I made the rules clear. No unscheduled comforting. Nagulat si Pitaya, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Umiiyak po si Dalisay, Ma'am Dayang. Hindi po kaya ng konsensya ko na pabayaan siya. Ang konsensya mo ay hindi bahagi ng plano. Matigas na sagot ni Dayang. Ang sinusunod natin dito ay science. Ang ginagawa mo ay sinisira ang lahat ng tinatayo nating pundasyon. Tumingin si Dayang kay Silakbo na ngayon ay nakatayo na sa tabi nila. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Inilagay niya ito sa isang posisyon kung saan kailangan nitong mamili. Silakbo, you're the father. You're the master of this house. Hindi pwedeng may dalawang sistema dito. It's either my professional, evidence-based approach or her emotional, uneducated methods. Tumingin si Silakbo mula kay Dayang, ang imahe ng talino at kumpiyansa, papunta kay Pitaya, ang representasyon ng simpleng kalinga. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng pangalan ni Dayang. Ngunit ang isang bagay sa kanyang dibdib, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ay bumubulong ng pangalan ni Pitaya. Ngumiti si Dayang, isang ngiting mapanghamon, na para bang alam na niya ang magiging sagot. Kailangan mong magdesisyon, Silakbo. Sino ang gusto mong humubog sa kinabukasan ng mga anak mo? Ang isang probinsyanang yaya o isang certified professional? Para kay Pitaya, ang bawat araw na lumilipas ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga kamay, na dati laging may kargang sanggol, ay wala nang ginagawa. Siya ay naging anino sa loob ng Villa Silangan, isang tagamasid sa isang dula-dulaan na hindi niya maintindihan. Ang kanyang opisyal na titulo ay Yaya, ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Dayang, siya ay naging isang utusan. Inilayo siya sa nursery. Ang mga gawain niya ngayon ay ang maglaba ng mga damit ng sanggol, mag-sterilize ng mga bote, at maglinis, mga gawaing malayo sa mga bata. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang marinig, ang kanilang pag-iyak, mula sa kabilang silid at wala siyang magawa.
May mga pagkakataong napapaupo na lang siya sa isang sulok ng laundry room, tahimik na pinupunasan ng kanyang mga luha habang nakikinig sa pamilyar na tunog ng kalungkutan ng mga bata. Hayaan mo na, Hija. Madalas na bulong sa kanya ni Aling Gunita. May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Ngunit paano niya hahayaan kung ang puso niya mismo ang nasasaktan para sa mga sanggol? Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit, binigyan siya ni Aling Gunita ng isang bagong gawain. Pitaya, maaari mo bang linisin ang silid ni na Sir Silakbo at Ma'am Liag? Mula nang mangyari ang hindi inaasahan, hindi na ito gaanong nagagalaw. Kailangan ng mahanginan at maalikabukan. Tumango si Pitaya, ito ang unang pagkakataon na makakapasok siya sa pinakapribadong silid ng mansyon. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng pinaghalong lavender at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay malinis, ngunit ramdam mo ang pagtigil ng oras. Ang mga gamit ni Ma'am Liag ay naroon pa rin sa ibabaw ng kanyang vanity table. Isang libro ang nakabukas sa kanyang bedside table na para bang babasahin niya itong muli anumang oras. Habang naglilinis, hindi maiwasan ni Pitaya na isipin ang babaeng hindi niya nakilala, ngunit tila nararamdaman niya ang presensya. Isang babaeng minahal ng lubos ni Sir Silakbo, isang inang nag-iwan ng 4 na anghel. Paano kaya kung nabubuhay pa siya? Sigurado, hindi niya hahayaang umiyak ng ganito ang kanyang mga anak. Nang papalitan na niya ang kumot at bedsheet, binuhat niya ang mabigat na kutsyon. Sa ilalim ng unan sa gilid ng kama, kung saan natutulog si Ma'am Liag, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Inangat niya ang unan at nakita ang isang maliit, leather-bound na journal. Simple lang ito, walang disenyo, maliban sa naka-emboss na letrang L sa gitna. Hawak-hawak niya ito, ramdam ang bigat. Hindi lang ng papel, kundi ng mga sikretong maaaring nilalaman nito. Nag-alinlangan siya. Mali na basahin ang pribadong gamit ng iba, ngunit isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Isang pag-asang baka sa loob nito, may makita siyang sagot. Isang paraan para maintindihan ng lahat. Marahan niyang binuklat ang journal. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang sulat. October 12. Nalaman naming quadruplet sila. 4. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero nang makita ko ang nangiti ni Silakbo, alam kong kakayanin namin to. Ang aming 4 na munting bituin. November 3. Nararamdaman ko na ang pagsipa nila. Sabay-sabay. Para silang nagpa-party sa loob ng tiyan ko. Mahal na mahal ko na sila, kahit hindi ko pa sila nakikita. Napangiti si Pitaya habang nagbabasa. Ito ang boses ng isang masayang ina. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, unti-unting nagbago ang tono. January 20. Madalas na naman dumalaw si Dayang. I appreciate her concern, pero minsan pakiramdam ko, nasasakal ako. Lahat na lang ng kilos ko, pinupunan niya. Parang mas alam pa niya kung ano ang mabuti para sa akin at sa mga anak ko. Dito na nagsimulang kabahan si Pitaya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at doon, sa isa sa mga huling entry, nakita niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. February 5. Siguro ay dahil lang sa hormones ng pagbubuntis, pero hindi ko maiwasan. Mabait na kaibigan si Dayang, pero minsan, ang paraan ng pagtingin niya kay Silakbo, naninikip ang dibdib ko, para bang may inggit. O higit pa roon, sana mali lang ako ng pakiramdam. Hindi pa man tuluyang napoproseso ni Pitaya ang kanyang nabasa, nang isang matalim na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo? Napatalon sa gulat si Pitaya. Sa may pintuan, nakatayo si Dayang. Ang mga mata ay nanlilisik. Nakatutok sa journal na hawak niya. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Ma'am Dayang, ako po, naglilinis lang. Nanginginig na sagot ni Pitaya. Agad na isinara ang journal na para bang napaso siya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Dayang. Sa isang iglap,
Nawala ang lahat ng pagkukunwaring kabaitan sa mukha nito. Ang natira ay isang maskara ng purong galit at pagkasuklam. Mabilis itong lumapit at walang sabi-sabing hinablot ang journal mula sa kamay ni Pitaya. Ang pagkakahablot ay napakalakas na halos matumba ang dalaga. Sino ka para pakialaman ang gamit ng patay? Sigaw ni Dayang. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sino ka para basahin ang mga bagay na hindi mo dapat malaman? Hindi ko po sinasadya. Nakita ko lang po sa ilalim ng unan. Halos pabulong na, sabi ni Pitaya. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi sinasadya, umismid si Dayang. Mga katulad ninyong probinsyana, pare-pareho lang kayo. Mga tsismosa, mga ahas na gumagapang sa dilim, naghahanap ng sikreto para gamitin laban sa mga amo ninyo. Mahigpit na hawak ni Dayang ang journal. Ang mga buko ng daliri ay namumuti. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maitago. Isang takot na may mabasa si Pitaya. Isang takot na may malaman ito na hindi dapat. Inilapit ni Dayang ang kanyang mukha kay Pitaya. Ang bawat salita ay parang lason na tumatalsik. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Ang nabasa mo, kakalimutan mo. Ang nakita mo, ituturing mong hindi nangyari. Wala po akong, huwag ka nang magsinungaling, putol ni Dayang. Alam kong may nabasa ka na, pero isipin mo to. Isang salita mo lang sa kahit kanino. Lalo na kay Silakbo. Tungkol dito, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho sa Villa Silangan. Sisiguraduhin kong sa buong lungsod ng Ginto, walang tatanggap sa'yo kahit pa bilang tagalinis ng banyo. Naiintindihan mo ba ako? Tumango na lang si Pitaya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang pisngi. Ang takot na naramdaman niya ay hindi lang para sa kanyang trabaho, kundi para sa kung anong kayang gawin ng babaeng nasa harap niya. Ang Dayang na nakikita niya ngayon ay hindi ang matalinong psychologist na hinahangaan ni Silakbo. Ito ay isang taong desperado, isang taong may itinatagong napakadilim na lihim. Good, sabi ni Dayang. Dahan-dahang itinuwid ang kanyang tindig at inayos ang kanyang damit na para bang walang nangyari. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig at mapanganib. Ngayon, lumabas ka na. At kung makita ko pa ulit ang pagmumukha mo sa kwartong ito, pagsisisihan mo ang araw na tumapak ka sa Maynila. Nanginginig na tumalikod si Pitaya at mabilis na lumabas ng silid. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto. Kasunod ang nakakakilabot na tunog ng mga pahinang pinupunit, isa-isa. Hindi lingid sa kaalaman ni Silakbo ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ng Villa Silangan. Ang kapirasong pag-asang naramdaman niya noong mga unang araw ni Pitaya ay muling napalitan ng isang pamilyar na bigat sa dibdib. Bumalik ang pag-iyak ng mga bata at kasabay nito, isang bagong tensyon ang namuo sa pagitan ng dalawang babaeng nangangalaga sa kanila. Napansin niya kung paano naging halos invisible si Pitaya. Ang dating dalagang may ngiti sa labi habang kinakarga ang mga sanggol ay naging isang aninong mabilis na gumagalaw, laging nakayuko at iniiwasan ng lahat, lalo na si Dayang. Nakita niya minsan ang takot sa mga mata ni Pitaya nang magkasalubong sila ni Dayang sa pasilyo. Isang takot na hindi nararapat maramdaman ng isang simpleng kasambahay. Sa kabilang banda, si Dayang ay tila mas lalong naging kampante. Mas lalo nitong ipinipilit ang kanyang mga metodo, kahit pamalinaw na hindi ito epektibo. May isang bagay sa sobrang kumpiyansa ni Dayang na nagsimulang magbigay ng kaba kay Silakbo. Ang kabang iyon ay naging isang tunay na hinala isang gabi. Nasa kanyang study si Silakbo, sinusubukang magtrabaho, ngunit ang ingay ng umiiyak na si Sinag at Ulap ay tumatagos sa makapal na pinto. Tumayo siya para kumuha ng brandy, umaasang mapapakalma nito ang kumakalam niyang nerbiyos. Habang papunta siya sa bar, dumaan siya sa may sliding doors
na nakabukas papunta sa hardin. Doon, sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita niya si Dayang na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay iba, hindi ang malambing at profesional na tono na ginagamit nito sa kanya, kundi isang boses na malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. Nag-atubili siya sa likod ng kurtina, nakikinig. Oo, sinabi ko na sa'yo, lahat ay ayon sa plano, sabi ni Dayang sa kausap. Konting panahon na lang, at siya ay magiging ganap ng palaasa sa akin. Hindi niya malalaman kung ano ang tama at mali kung wala ako. Naramdaman ni Silakbo na nanlamig ang kanyang buong katawan. Sino ang siya? Walang duda, siya ang tinutukoy nito. Bakit kailangan niyang maging palaasa? Hindi ba't narito ito para tulungan siya, hindi para kontrolin? Bago pa siya makagalaw, ibinaba na ni Dayang ang telepono. Pumasok ito sa loob na may ngiti sa labi. Hindi na mamalayan ang presensya ni Silakbo sa dilim. Kinagabihan, hindi na mapakali si Silakbo. Ang mga salita ni Dayang ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Nang bumaba siya para uminom ng tubig, natigilan siya sa nakita niya sa sala. Buhay ang apoy sa tsiminea, isang bagay na bihira nilang gawin. At sa harap nito, nakatayo si Dayang. May hawak itong isang maliit na bagay, isang libro na mukhang luma na at may punit-punit na mga pahina. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nakita niya kung paano walang awang pinunit ni Dayang ang mga huling pahina ng libro at basta na lang inihagis sa naglalagablab na apoy. Ang papel ay mabilis na nilamon ng apoy, naging abo sa isang iglap, kasama ang anumang mga salitang nakasulat doon. Dayang. Ang boses ni Silakbo ay matigas. Napalingon si Dayang. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kalmadong ekspresyon. Silakbo, gising ka pa pala, sabi nito. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Anong sinusunog mo? Tanong niya. Ang mga mata ay nakatutok sa tsimina. Isang malungkot na ngiti ang isinagot ni Dayang. Huminga ito ng malalim na parabang naghahanda para sa isang mahirap na pag-amin. Ang journal ni Liag, natigilan si Silakbo. Ang ano? Bakit mo ginawa yon? Lumapit si Dayang sa kanya. Ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Silakbo, ginawa ko to para sa'yo, para protektahan ka. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang mga huling sinulat niya, puno yon ng sakit, ng takot sa kanyang kalagayan. Ayokong mabasa mo pa. Ayokong madagdagan pa ang bigat na dinadala mo. It's better to let go of painful memories and move on. Ang paliwanag ay perpekto, makatwiran, puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Silakbo, may mali. May isang bagay na hindi tugma. Kilala niya si Liag. Matapang ang kanyang asawa. Kahit sa pinakamasakit na sandali, haharapin niya iyon. Hindi tatakasan. At hinding-hindi nito gugustuhing sirain ang anumang alaala, masakit man o hindi. Sana sinabi mo muna sa akin. Yun na lang ang naisagot niya, bago marang binawi ang kanyang kamay. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Silakbo. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, pinagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Ang takot sa mga mata ni Pithaya, ang kalkuladong tawag sa telepono ni Dayang, ang biglaang pagsunog sa journal, at ang napakagandang palusot nito. Naalala niya ang mga huling linggo ni Liag. Totoo, naging malungkot ito, ngunit may napansin din siyang iba. Madalas nitong sinasabi na gusto niya ng katahimikan at sariling espasyo. Akala niya noon ay dahil sa hirap ng pagbubuntis. Ngayon, isang bagong tanong ang pumasok sa kanyang isip. Posible kayang hindi sa karamdaman ito humihingi ng espasyo, kundi kay Dayang. Ang hinala na dati isang maliit na binhilang ay biglang nag-ugat at lumago sa kanyang dibdib.
Isang determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya maaaring maging isang pasibong tagamasid sa sarili niyang bahay. Hindi na niya maaaring ipagkatiwala ang kapakanan ng kanyang mga anak at ang alaala ng kanyang asawa sa isang taong hindi na niya pinagkakatiwalaan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para kay Liag. Bumangon siya mula sa kama. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa walk-in closet ng kanyang yumaong asawa. Ang amoy ni Liag ay naroon pa rin. Hinaplos niya ang mga damit nito. Ang bawat tela ay may dalang alaala. Kung may itatago si Liag, saan iyon? Saan niya ilalagay ang isang bagay na napakahalaga? Sinimulan niyang kapain ang bawat sulok, ang bawat estante. Sa likod ng mga hilera ng sapatos, sa ilalim ng mga nakatuping sweater, at doon, sa pinakatuktok ng cabinet, sa likod ng mga lumang kahon, nakapa niya ang isang bagay na gawa sa kahoy. Hinila niya ito pababa. Isa itong maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara. Simple, ngunit matibay ang pagkakagawa. At sa harap nito, may isang maliit na kandado. Isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita noon. Isang kahon na malinaw na itinago para hindi basta-basta makita. Hawak ang kahon. Naramdaman ni Silakbo ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Alam niya, narito sa loob nito ang simula. O marahil ang katapusan ng lahat. Nararamdaman ni Dayang asintada. Katulad ng isang dalubhasang mangangaso na nararamdaman ang pagbabago sa ihip ng hangin. Alam niyang ang kanyang biktima ay nagsisimula ng mag-isip. Si Silakbo, ang lalaking dapat ay nasa palad na niya, ay unti-unti nang dumudulas. Nakikita niya ito sa mga mata ng lalaki. Ang dating bulag na paghanga sa kanyang mga credentials ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Ang mga tanong nito ay mas matalas na ngayon. Ang pagtango nito ay hindi na kasinsigurado ng dati. At alam ni Dayang kung sino ang salarin sa pagbabagong ito, ang probinsyana, si Pitaya. Kahit na naisa-isang tabi na niya ito, ang presensya pa rin ng dalaga sa bahay ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Isang paalala ng katahimikang minsan ng naranasan ng mansyon, isang katahimikang hindi kayang ibigay ni Dayang. Hanggat nariyan si Pitaya, laging may paghahambing. At sa larong ito, hindi papayag si Dayang na mayroon siyang kakumpetensya. Panahon na para tapusin ang laban. Isang galaw na hindi lang magpapalaya sa yaya, kundi magpapatunay rin kay Silakbo na siya at siya lamang ang kailangan nito. Ang plano ay nabuo sa kanyang isip, kasing linaw ng isang diagnosis sa isang medical chart. Kailangan niya ng isang insidente. Isang bagay na hindi maikakaila, isang bagay na magdudulot ng takot, at isang bagay na direktang maituturo kay Pitaya. Isang hapon, habang si Aling Gunita ay namamalengke at si Silakbo ay nasa isang importanteng video call sa kanyang study, nakita ni Dayang ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa nursery na may dalang-dalawang baby cream. Ang isa ay ang mamahalin at hypoallergenic na brand na lagi nilang ginagamit. Ang isa pa ay isang mumurahing brand na binili niya sa isang convenience store kanina. Isang brand na alam niyang may matapang na chemical na maaaring makairita sa sensitibong balat ng sanggol. Nilapitan niya ang kuna ng pinakamaliit sa apat, si Dalisay. "Oh, my sweet little girl," bulong niya. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. "Don't worry, this is for your own good." Kinuha niya ang mumurahing cream at, nang walang anumang pag-aalinlangan, ipinahid ito sa singit ng sanggol. Pagkatapos ay itinago niya ang tubo sa ilalim ng lampin sa basurahan ni Pitaya sa laundry area, ang perpektong ebidensya. Lumipas ang isang oras. Gaya ng inaasahan, nagsimulang umiyak si Dalisay. Isang iyak na may kasamang hapdi. Hinintay ni Dayang na matapos ang video call ni Silakbo bago siya tumakbo palabas ng nursery
Ang mukha ay ginawa niyang puno ng pag-aalala at pagkaalarma. "Silakbo! Silakbo! Bilisan mo!" Sigaw niya. Sapat lang ang lakas para marinig sa buong kabahayan. Nagmamadaling lumabas si Silakbo mula sa kanyang study, kasunod si Pitaya na galing sa kusina. "Anong nangyayari?" "Si Dalisay, tignan mo," sabi ni Dayang. Itinuturo ang sanggol na ngayon ay namimilipit na sa kuna. Lumapit si Silakbo at nang buksan niya ang lampin nito, isang nakakabahalang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang balat ng kanyang anak ay namumula at may mga maliliit na batlig. Isang malalang diaper rash. "Anong nangyari dito?" Gulat na tanong ni Silakbo. Dito na sinimulan ni Dayang ang kanyang palabas. "Hindi ko alam. Kaka-check ko lang sa kanya kanina." Si Pitaya ang huling nagpalit ng lampin niya bago siya matulog. Tumingin siya kay Pitaya. Ang mga mata ay puno ng akusasyon. "Anong ipinahid mo sa bata?" Wala po. Yung dati pong cream." Nanginginig na sagot ni Pitaya. "Sinungaling." Mabilis na sabi ni Dayang. Tumakbo siya palabas at bumalik mula sa laundry area. Hawak ang tubo ng mumurahing cream na itinanim niya. "Ito ba ang sinasabi mong dating cream? Dahil ito ang nakita ko sa basurahan mo." Ipinakita niya ito kay Silakbo. Gulat na napatingin si Pitaya sa cream. Hindi po sa akin yan. Hindi po ako gumagamit niyan." Ngunit ang ebidensya ay naroon na. Ang umiiyak na sanggol. Ang maling cream. Ang lahat ay nakaturo sa kanya. "Silakbo, this is unacceptable," sabi ni Dayang. Ang boses ay nagbago na. Naging boses ng isang eksperto na nagbibigay ng hatol. "This is not just a simple rash. This is chemical dermatitis caused by negligence. Ang isang insidenteng tulad nito ay maaaring magdulot ng long-term skin sensitivity at psychological trauma sa bata. Is this the kind of care you want for your children?" Si Silakbo ay nakatayo sa gitna nilang dalawa. Ang muka ay nagpapakita ng matinding pagkalito at takot. Tumingin siya kay Pitaya na umiiyak na at paulit-ulit na umiiling. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang saktan ng mga anak ninyo." Ang kanyang pagsusumamo ay totoo. Ngunit sa harap ng siyentipikong ebidensya ni Dayang, ito'y naging parang mga bulong na lang na walang bigat. Nakita ni Dayang ang pag-aalinlangan ni Silakbo. Oras na para sa huling nakamamatay na dagok. "Silakbo, I am a mandated reporter," sabi niya. Ang boses ay malamig at pinal. "As a licensed child psychologist, I have a legal and ethical obligation to report any case of potential child endangerment to the DSWD. Kung hindi mo aalisin ang panganib na ito sa pamamahay mo, ako ang gagawa ng paraan. At kapag ang gobyerno na ang pumasok sa eksena, hindi lang trabaho ng yaya ang mawawala. Baka pati ang karapatan mong alagaan ang sarili mong mga anak ay kwestiyunin pa nila." Ang banta ay malinaw. Isang lason na direktang itinurok sa pinakamalaking takot ni Silakbo. Ang takot na mawala sa kanya ang tanging alaala na iniwan ni Liag. Napatingin si Silakbo kay Pitaya. Sa mga mata nito, nakita niya ang katotohanan. Ngunit sa mga salita ni Dayang, narinig niya ang posibleng pagkawala ng lahat ng mahalaga sa kanya. Idinikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang panga ay nanigas. Dininig niya ang pag-iyak ng kanyang anak at gumawa siya ng isang desisyon, hindi mula sa isip, kundi mula sa purong takot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Pitaya. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang bibig. "Patawad, Pitaya. Pinalalayas na kita." Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang isang mabigat na kadena na ipinulupot niya sa sarili niyang leeg. "Pinalalayas na kita." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Habang pinapanood niya si Pitaya na tahimik na nag-iimpake ng kanyang iilang gamit. Walang paghihinagpis
na maririnig mula sa dalaga. Walang panunumbat, tanging mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang maingat niyang tinutupi ang kanyang mga damit at isinisilid sa isang maliit na bag. Si Silakbo ay nakatayo sa may itaas ng hagdanan, isang duwag na nagtatago sa dilim, hindi kayang harapin ang resulta ng kanyang sariling hatol. Nang matapos si Pitaya, hindi ito agad umalis. Huminto ito sa tapat ng saradong pinto ng nursery. Itinaas nito ang kanyang kamay na para bang hahawakan ng doorknob, ngunit ibinaba rin itong muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pagkatapos ay tumalikod na at naglakad palabas ng Villa Silangan nang hindi lumilingon. Narinig ni Silakbo ang pagsara ng malaking pinto sa ibaba. At pagkatapos, ang tunog ng gate na nagsara. Ang mga tunog na yon ay hindi lang hudyat ng pag-alis ng isang yaya. Iyon ang tunog ng pagsasara ng pinto sa kapayapaan. Ang tunog ng pagbabalik ng dilim. At bumalik nga ito ng mas malupit pa kaysa dati. Kung ang pag-iyak ng mga bata noon ay dahil sa gutom o discomfort, ang pag-iyak nila ngayon ay iba. Mayroon itong tono ng paghahanap, ng pagkawala. Tila alam nila na ang init, ang himig, at ang pamilyar na yakap na nagbibigay sa kanila ng seguridad ay bigla na lang naglaho. Ang villa ay muling naging isang impyerno ng ingay. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dayang, ang nag-iisang arkitekto ng kaguluhang ito, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Tumahimik ka na, Sinag. Narinig ni Silakbo na sigaw ni Dayang. Ang boses ay wala na ang pagkukunwaring lambing. Napalitan na ng iritasyon. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ano pa ang gusto mo? Sinubukan nitong gamitin ang lahat ng nasa kanyang aklat. Ang mga black and white visual aids, ang classical music, ang debateryang duyan. Ngunit walang tumalab. Ang mga bata ay lalong umiiyak kapag siya ang lumalapit. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga libro at panulat, ay hindi marunong magkarga ng may kalinga. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng mas matinding balisa sa halip na ginhawa. Si Silakbo naman ay nakakulong sa kanyang study. Nilulunod ang sarili sa alak at trabaho, ngunit walang makatakas sa ingay. Bawat iyak ng kanyang mga anak ay isang akusasyon, isang paalala sa kanyang karuwagan. Ipinagpalit niya ang kapakanan ng kanyang mga anak para sa takot sa isang banta. Napatingin siya sa litrato ni Liag na nasa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang mapanghusgang titig. Anong nagawa ko, Liag? Bulong niya sa kawalan. I was trying to protect them. I was trying to protect us. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salita, alam niyang kasinungalingan ang mga ito. Hindi niya pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa posibilidad na mawala sila. At sa proseso, siya mismo ang nag-alis ng kalinga na kailangan nila. Mali ako. Mahal, mali ako. Sabi niya, ang boses ay basag. Ang pagsisisi ay parang isang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Mas masakit pa kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya. Pinili niya ang isang teoryang maganda pakinggan kaysa sa isang katotohanang kitang-kita ng kanyang dalawang mata. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang kanyang tingin ay napadpad sa isang sulok ng kanyang isipan, isang alaala ng isang bagay na nakita niya. Ang kahoy na baul. Ang baul na itinago ng kanyang asawa. Isang biglaang pangangailangan ang bumalot sa kanya. Isang desperadong pagkapit sa huling bagay na maaaring magbigay sa kanya ng kasagutan. Tumayo siya. Ang mga hakbang ay mabigat, ngunit may bagong direksyon. Nagpunta siya sa kanilang lumang silid, sa walk-in closet, at kinuha ang baul mula sa pinakatuktok ng cabinet. Dinala niya ito pabalik sa kanyang study at ipinatong sa kanyang mesa. Saan ang susi? Sinubukan niyang alalahanin. At pagkatapos, naalala niya. Isang maliit na susi
na laging nakasabit sa kwintas na hindi hinuhubad ni Liag na itinago niya sa isang maliit na kahon ng alahas. Kinuha niya ang susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ito sa kandado. Isang maliit na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang takip ng baul. Sa loob, walang ginto o alahas. Ang laman nito ay isang salansa ng mga liham, maingat na tinalian ng isang asul na ribon. Sa ibabaw ng lahat, may isang sobre na ang pangalan niya ang nakasulat sa magandang sulat kamay ni Liag. Kinuha niya ito. Sa ilalim ng kanyang pangalan, may isa pang pangungusap. Para kay Silakbo ang aking pag-ibig. Basahin mo ang mga ito kapag pakiramdam mo ay naliligaw ka na ng husto. Ang papel sa kamay ni Silakbo ay tila mas mabigat kaysa sa ginto. Ito ang boses ni Liag mula sa kabilang buhay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang amoy ng papel na may bahid pa rin ng pabango ng kanyang asawa ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ang unang sulat ay puno ng pagmamahal at pananabik. Mahal kong Silakbo, habang sinusulat ko ito, nararamdaman ko ang sabay-sabay na pagsipa ng ating 4 na anghel. Ang saya-saya ko, mahal, ikaw at ang mga anak natin. Kayo ang buong mundo ko. Hindi ko mahintay na makita ang mga mukha nila at makita kang karga-karga sila. Sigurado, ikaw ang magiging pinakamagaling na ama sa buong mundo. Napangiti si Silakbo sa kabila ng luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Naalala niya ang panahong yon, ang panahong puno pa sila ng pangarap. Bago pa dumating ang lahat ng sakit, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga sumunod na liham ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa kanilang mga plano, mga pangalang pinagpipilian at mga munting pangarap para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ngunit habang lumalalim siya sa salansa ng mga liham, dahan-dahang nag-iiba ang tono. Ang saya ay unti-unting napapalitan ng isang anino ng pag-aalala. At ang aninong iyon ay may isang pangalan, Dayang. Mahal, nandito na naman si Dayang kanina. May dala na namang mga libro tungkol sa proper infant care. Pinag-aaralan daw niya para sa atin. I appreciate her effort. Pero minsan, hindi ko maiwasan isipin na para bang pinaghahandaan niyang agawin ang papel ko bilang ina. Sinabi niya sa akin kanina, pabiro, na baka mas magaling pa siyang mag-alaga sa kanila kaysa sa akin. Natawa lang ako, pero may kirot sa puso ko. Napakunot ang noo ni Silakbo. Ang isang biro na dati maaaring palampasin niya lang ay mayroon ng madilim na kahulugan ngayon. Binuklat niya ang susunod na liham. Silakbo, mahal ko, napapansin mo rin ba ang paraan ng pagtingin niya sa'yo kapag akala niya'y hindi ko nakikita? Ang paraan ng pagdikit niya sa'yo. Siguro paranoid lang ako. Siguro epekto lang ito ng pagbubuntis, pero natatakot ako. Mahal. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya natin. May nararamdaman akong hindi tama. Para siyang isang anino na laging nakasunod, naghihintay. Ang bawat salita ni Liag ay isang patunay sa hinala na nagsimula nang mabuo sa kanyang isip. Hindi siya nag-iimbento. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalino at mapagmahal na si Liag ay nakita na ang lahat ng ito bago pa man mangyari. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay walang kamalay-malay. Isang partikular na liham ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Mahal, may ginawa akong hindi ko sinabi sa'yo. Humingi ako ng tulong kay Aling Gunita. Nagpahanap ako ng isang tao sa probinsya ng pinsan niya, isang simpleng babae na may ginintuang puso. Ayon sa kwento ni Manang, may pambihirang kalinga raw ito sa mga bata. Ang sabi niya, ang himig daw nito ay nakakapagpatulog kahit ng pinakamaligalig na sanggol. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Siguro, para lang may kapanatagan ako. Isang plan B
Kung sakaling mangyari sa akin ang masama, gusto kong may isang taong mag-aalaga sa mga anak natin ng may tunay na pagmamahal, hindi base sa libro o teorya. Isang taong magbibigay sa kanila ng init na baka hindi mo kayang ibigay mag-isa sa simula. Pitaya Ligaya ang pangalan niya. Isang magandang pangalan, hindi ba? Ang Pitaya ay mithi o pangarap at ligaya ay kaligayahan. Siya ang pangarap kong kaligayahan para sa ating mga anak. Kung sakali lang, sana hindi na natin siya kailanganin. Sana nandito lang ako palagi para sa inyo. Binitawan ni Silakbo ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ay biglang luminaw. Si Pitaya. Ang pagdating niya ay hindi isang aksidente. Hindi ito rekomendasyon lang ni Aling Gunita. Ito ang huling hiling. Ang lihim na plano ni Liag. At siya, ipinalayas niya ang huling hiling ng kanyang asawa. Ipinagtabuyan niya ang taong pinili nito para protektahan ang kanilang mga anak. Isang matinding galit ang pumuno sa kanyang puso, galit sa sarili, at isang nag-aapoy na galit para kay Dayang. Ang babaeng iyon ay hindi lang isang mapag-imbot na kaibigan, isa siyang mga agaw, isang manloloko, isang ahas na matagal nang nagpaplano. Ang pagsunog niya sa journal ni Liag ay hindi para protektahan si Silakbo sa sakit. Ito ay para sirain ang ebidensya ng kanyang kasamaan. Ngunit hindi pa tapos. Nang iligpit niya ang mga liham, may napansin siyang isang bagay sa pinakailalim ng baul. Isang sobre na naiiba sa lahat. Mas makapal ito at selyado ng pulang wax na may tatak ng singsing ni Liag. At ang pangalan na nakasulat sa labas ay hindi para sa kanya. Ang nakasulat, sa malinaw at matatag na pagkakasulat ay, para kay Dayang lamang. Hawak ni Silakbo ang sobreng para kay Dayang na para bang ito ay isang bombang sasabog anumang oras. Ang kanyang unang instinct ay itago ito, huwag nang buksan. Ito ay paglabag sa privacy, isang sulat na hindi para sa kanya. Ngunit ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw, ang mga kasinungalingan, ang manipulasyon, ang sakit sa mga mata ni Pitaya, at ang pag-iyak ng kanyang mga anak, ay nagtulak sa kanya na baliin ang lahat ng patakaran. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang marahan niyang sinisira ang pulang selyo. Ang tunog ng nababasag na wax ay tila isang hudyat. Pagbukas niya ng sobre, isang liham na may maraming pahina ang kanyang nakita. Ang sulat kamay ni Liag dito ay iba sa mga nauna, mas mariin, mas apurado, na para bang isinulat ito ng may mabigat na damdamin. Sinimulan niyang basahin, Dayang, kung binabasa mo ito, marahil ay nangyari na ang isa sa dalawang bagay. Maaaring ibinigay ko na ito sa iyo ng personal sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang ating pagkakaibigan. O mas malamang, wala na ako at nababasa mo ito dahil nagtagumpay ka sa iyong mga plano. At dahil kilala kita, alam kong ang pangalawang sitwasyon ang mas posible. Natigilan si Silakbo. Ang mga unang salita pa lang ay naglalaman na ng isang bigat na hindi niya inaasahan. Alam ko, matagal ko nang alam. Hindi ako manhid, Dayang. Hindi ako bulag. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa asawa ko. Naririnig ko ang inggit sa iyong boses sa tuwing pinag-uusapan natin ang aking pagbubuntis. Naramdaman ko ang bawat yakap mong hindi totoo, ang bawat papuri mong may kasamang lason. Best friend kita. Kapatid ang turing ko sa'yo. Kaya tiniis ko, inisip ko, baka imahinasyon ko lang, baka dala lang ng pagod. Pero hindi. Ang inggit mo ay parang isang halamang dahan-dahang tumubo hanggang sa naging isang nakalalasong baging na pumulupot sa ating pagkakaibigan. Ang bawat pangungusap ay parang isang sampal sa mukha ni Silakbo. Isang sampal mula sa katotohanang hindi niya nakita o mas tamang sabihin, pinili niyang hindi makita.
Alam ko ang nararamdaman mo para kay Silakbo. Siguro nga minahal mo siya ng una pa sa akin. Hindi ko yan pag-aari. Pero ang pinili niya ay ako. Ang pamilyang binubuo namin ay amin. At ang mga anak ko, dayang. Sila ay akin. Hindi sila mga specimen sa isang laboratorio na maari mong pag-eksperimentuhan para patunayan ang iyong mga teorya. Hindi sila mga tropeyo na maari mong angkinin para punan ng kakulangan sa iyong puso. Sana maintindihan mo, hindi ako galit. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako para sa iyo dahil ang buhay na ginugugol sa inggit ay isang buhay na walang tunay na kaligayahan. Hindi si Silakbo o ang pagiging ina ang magpapasaya sa iyo. Ang kailangan mo ay patawarin ang sarili mo at hanapin ang sarili mong liwanag. Ang huling bahagi ng sulat ay ang pinakamasakit basahin. Ito ay hindi isang akusasyon, kundi isang pakiusap. Kaya't nakikiusap ako sa iyo, Dayang. Bilang kaibigan mo, bilang isang babaeng nagmamahal din, pakawalan mo na kami. Pakawalan mo na ang pamilya ko. Huwag mong gamitin ang profession mo para manakit. Huwag mong sirain ang mga inosenteng buhay para lang sa iyong mga pansariling layunin. Hanapin mo ang sarili mong ligaya. Karapat-dapat ka rin namang lumigaya, Dayang. Pero hindi dito, hindi sa amin. Nagmamahal at nagpapaalam, Liyag. Nang matapos basahin ang sulat, ibinaba ito ni Silakbo sa mesa. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Ang ingay ng pag-iyak ng mga bata mula sa kabilang silid ay tila naglaho, napalitan ng isang nakabibinging linaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay magkakaugnay na ngayon. Ang bawat kilos ni Dayang, ang bawat salita, ang bawat profesional na payo, lahat ay bahagi ng isang masalimuot at desperadong plano. Isang planong nakabase sa isang matagal ng obsesyon. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matatag. Katatagan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang sakit o pagsisisi. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa legado ni Liyag. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kapayapaan ng kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa pagtatama ng isang napakalaking pagkakamali. Tumayo siya. Ang kanyang pag-aalinlangan at karuwagan ay parang isang lumang balat na kanyang hinubad at iniwan sa sahig. Ang natira ay ang Silakbo Dumakulem na matagal nang natutulog. Ang ama, ang tagapagtanggol. May dalawang bagay siyang kailangang gawin at kailangan niyang gawin ito ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Aling Gunita. Manang, kailangan ko ng pabor, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan kong malaman kung nasaan ngayon si Pitaya. Hanapin ninyo siya. Sabihin ninyo, kailangan siyang bumalik dito. Pakiusap. Pagkatapos ibaba ang tawag, huminga siya ng malalim. Hinanap niya ang pangalan ni Dayang sa kanyang contacts. Nag-ring ito ng isang beses bago sinagot. Silakbo? May problema ba? Umiiyak na naman ba sila? Tanong ng boses sa kabilang linya, puno ng pekeng pag-aalala. Tumingin si Silakbo sa bintana, sa madilim na kalangitan. Walang problema, Dayang. Sagot niya, ang bawat salita ay may yelong bumabalot dito. Pero kailangan mong pumunta dito sa Villa Silangan. Ngayon din, may kailangan tayong pag-usapan. Ang sala ng Villa Silangan ay naging isang arena. Sa isang sulok, nakatayo si Dayang asintada. Ang muka ay nagtataka, ngunit may kumpiyansa pa rin. Iniisip na marahil ay susuko na si Silakbo at ibibigay sa kanya ang buong kontrol. Sa kabilang banda, malapit sa may hagdanan, ay si Silakbo. Nakatayo na parang isang estatwa. Ang muka ay hindi mababakasan ng anumang emosyon, maliban sa isang malamig at matigas na determinasyon. Ang katahimikan ay binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Aling Gunita at sa likod niya, payukong sumunod si Pitaya. Ang dalaga ay mukhang pagod at mas payat kaysa dati.
Ang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan. Nagulat siya nang makita si Dayang at isang anino ng takot ang muling gumuhit sa kanyang mukha. "Pitaya," sabi ni Silakbo. Ang boses ay mas malumanay ngayon. "Maupo ka muna. Huwag kang matakot." Ngumisi si Dayang. "Silakbo, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinabalik ang babaeng yan dito? Hindi ba't napag-usapan na natin ang panganib na dala niya sa mga bata?" Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip, lumakad siya papunta sa center table. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang isang piraso ng papel. Ang liham ni Liag para kay Dayang. "Bago tayo magpatuloy," mahinahong sabi ni Silakbo, "may gusto lang akong basahin." Ang kumpiyansa sa mukha ni Dayang ay nagsimulang maglaho nang makita niya ang pamilyar na sulat kamay sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang bahagyang panginginig ang nagsimula sa kanyang mga kamay. "Saan mo nakuha yan?" tanong niya. Ang boses ay biglang naging matinis. "Hindi na yan mahalaga," sagot ni Silakbo at sinimulan niyang basahin ang sulat ng malakas at malinaw. Bawat salita ni Liag ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, isang boses mula sa nakaraan na bumubuhay sa lahat ng kasinungalingan. "Alam ko, matagal ko nang alam. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa asawa ko." Sa bawat pangungusap, ang postura ni Dayang ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang inggit mo ba ay parang isang halamang dahan-dahang tumubo hanggang sa naging isang nakalalasong baging. "Itigil mo yan," sigaw ni Dayang. Ang boses ay basag na. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan." Ngunit hindi huminto si Silakbo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang boses ay mas lalong lumalakas, mas lalong nagiging matatag, na para bang siya ang nagsisilbing tagapaghukom para sa kanyang yumaong asawa. "Nakikiusap ako sa iyo, Dayang. Bilang kaibigan mo, pakawalan mo na kami. Pakawalan mo na ang pamilya ko." Nang matapos niyang basahin ang huling salita, ibinaba niya ang liham. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dayang. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang sopistikada at matalinong psychologist. Isa na siyang taong hubad sa lahat ng kanyang pagkukunwari, nanginginig, at napapalibutan ng mga guho ng kanyang sariling panlilinlang. "Hindi!" Umiiling na, sabi ni Dayang. "Hindi niya ako naiintindihan. Hindi ninyo ako naiintindihan." "Ang alin, Dayang?" mahinahong tanong ni Silakbo. "Ang hindi namin naiintindihan? Na sinamantala mo ang pagiging kaibigan mo para sirain ang isang pamilya? Na ginamit mo ang profesyon mo para maghasik ng takot? Na sinunog mo ang alaala ng kaibigan mo para pagtakpan ang kasalanan mo?" Ang bawat tanong ay parang isang sampal at doon na tuluyang bumigay si Dayang. Ang kanyang pagkukunwari ay sumabog at ang lumabas ay ang purong hilaw-hilaw na desperasyon. "Oh!" Sigaw niya, ang luha at galit ay naghahalo sa kanyang mukha. "Oh, mahal ko siya. Bago ka pa dumating sa buhay niya, mahal ko na siya. Ako dapat ang nasa posisyon ni Liag. Ako dapat ang asawa niya. Ako dapat ang ina ng mga anak niya. Mas magaling dapat ako. Mas karapat dapat ako." Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang nakakakilabot na testimonya sa isang obsesyong matagal nang kinimkim. Si Pitaya na kanina patahimik sa isang sulok ay dahan-dahang napatayo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang ingay na mas mahalaga pa kaysa sa sigawan ng mga matatanda, ang pag-iyak ng mga bata mula sa itaas. Nang marinig ang sigaw ni Dayang, sabay-sabay na nagsimulang umiyak ang apat na sanggol, isang iyak na puno ng takot. Habang si Dayang ay patuloy sa kanyang pagwawala, si Pitaya ay walang imik na umakyat sa hagdanan. Pumasok siya sa nursery. Pagkalipas ng ilang sandali,
Isang himala ang muling nangyari. Unti-unting humina ang pag-iyak, hanggang sa tuluyan itong nawala. Napatigil sa pagsigaw si Dayang, napatigil si Silakbo, lahat sila ay napatingin sa hagdanan. Dahan-dahang bumaba si Pitaya, karga niya sa kanyang kanang braso si Dalisay at sa kaliwa naman ay si Hayo. Parehong mahimbing na natutulog. Sa likod niya, si Aling Gunita naman ang may karga kina Sinag at Ulap, na payapa na rin. Ang eksena ay isang malinaw na larawan. Ang larawan ng pekeng pag-aalaga, laban sa tunay na kalinga. Tumingin si Silakbo kay Dayang. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng awa. Awa para sa isang babaeng nag-aksaya ng kanyang buhay sa paghahangad ng buhay ng iba. "Umalis ka na, Dayang," sabi niya. Ang boses ay pagod ngunit pinal. "Umalis ka na at huwag ka nang babalik kailanman." Tumalikod si Dayang, talunan at wasak. Naglakad siya palabas ng pinto at sa kanyang pag-alis, tila isinama niya ang lahat ng dilim, lahat ng kasinungalingan at lahat ng sakit na dinala niya sa pamamahay na yon. Nang magsara ang pinto, ang natira na lang sa sala ay si Silakbo at si Pitaya, kasama ang 4 na natutulog na anghel. Isang bagong katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan, kundi ang katahimikan ng simula. Tumingin si Silakbo kay Pitaya, ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng pinili ng kanyang asawa, ang babaeng nagligtas sa kanila. Puno ng pagsisisi at pasasalamat ang kanyang mga mata. "Manatili ka, Pitaya," sabi niya. Ang boses ay halos isang pakiusap. Hindi bilang isang yaya, manatili ka para sa amin. Ang mga araw na sumunod sa pag-alis ni Dayang ay parang ang unang paghinga ng sariwang hangin matapos ang isang mahabang pagkakasakal. Para kay Pitaya, ang Villa Silangan ay tila muling natutong huminga. Ang mga pader na dati sumisipsip ng tensyon at pighati ay tila nagliliwanag na ngayon. Ang tunog na bumabalot sa mansyon ay hindi na ang nakakabinging iyak ng mga sanggol, kundi ang kanilang mga ungol ng kasiyahan, ang kanilang maliliit na halakhak, at ang palagiang himig ng mga oyayin ni Pitaya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa bahay, kundi sa amo nito, ang Silakbo dumakulim na nakilala niya. Ang lalaking laging nakakunot ang noo, madaling magalit, at walang pasensya, ay unti-unting naglalaho. Sa lugar nito, isang bagong tao ang lumitaw, isang ama, isang umaga, naabutan ni Pitaya si Silakbo sa loob ng nursery. Seryosong-seryoso ang muka habang sinusubukang palitan ang lampin ni Sinag. Ang eksena ay nakakatawa. Ang bilyonaryong CEO na kayang magpatakbo ng isang malaking kumpanya ay tila nakikipagbuno sa isang maliit na lampin at sa isang malikot na sanggol. Teka, bakit ayaw dumikit nito? Narinig niyang bulong ni Silakbo sa sarili, habang ang baby powder ay mas marami pang napunta sa sahig kaysa sa sanggol. Hindi napigilan ni Pitaya ang isang mahinhin na tawa. Napalingon si Silakbo at sa halip na mainis, isang napanis na ngiti ang sumilay sa labi nito. "Huwag mo akong tawanan. Mas mahirap pa ito kaysa sa pagsara ng isang multi-million-dollar deal." Lumapit si Pitaya. Ang tawa ay nasa kanyang mga mata pa rin. "Ganito po kasi yan, sir," sabi niya, at marahan niyang kinuha ang lampin. "Dahan-dahan lang po. Kailangan ramdam niya na kampante kayo." Pinanood siya ni Silakbo habang mabilis at maingat niyang inaayos ang lampin. Sa ilalim ng gabay ni Pitaya, sinubukan niya ulit sa kapatid nitong si Ulap. Bagamat medyo tabingi pa rin ang pagkakakabit na gawa niya. Isang maliit na tagumpay na nagdulot ng isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiting totoo, walang halong kapaguran o pagkukunwari. Ang mga sandaling iyon ay naging pang-araw-araw na eksena. Magkasama nilang pinapakain ang mga bata. Natutunan ni Silakbo kung paano ihanda ang kanilang gatas. Natuklasan niyang may kiliti pala sa leeg si Hayo at paborito naman ni Dalisay na paglaruan ang kanyang daliri. Isang hapon, isinama nila ang mga bata sa hardin.
Habang tulak-tulak nila ang malaking stroller, naglalakad silang magkatabi. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Noon, ito ay puno ng pader at distansya. Ngayon, ito ay puno ng isang komportableng pagkakaintindihan. Alam mo, Pithaya, biglang nagsalita si Silakbo. Ang tingin ay nasa mga anak. Akala ko dati, ang pagiging ama ay tungkol sa pagbibigay. Pagbibigay ng magandang bahay, ng edukasyon, ng kayamanan. Hindi ko alam na ang pinakamahalagang kailangan pala nilang matanggap ay ako. Tumingin si Pitaya sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki sa likod ng pagiging isang amo. Isang taong natututong magmahal at masaktan. Nakikita po nila yon, sir. Nararamdaman po nila. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin ang 4 na anghel, naabutan ni Silakbo si Pitaya sa may kusina, nagtitimpla ng tsa. Pitaya, sabi niya. Salamat. Para po saan, sir? Sa lahat, sagot niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Sa hindi pagsuko sa kanila, sa hindi pagsuko sa akin. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan ng gabi, isang bagong damdamin ang lumutang sa hangin. Isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat o respeto. Isang kuryenteng gumapang sa pagitan nila. Nang iabot ni Pitaya ang tasa ng tsa, ang kanilang mga kamay ay nagdikit ng ilang segundo. Isang maikling sandali, ngunit sapat na para magdulot ng isang kakaibang init. Sabay nilang binawi ang kanilang mga kamay. Kapwa bahagyang nagulat sa naramdaman. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Silakbo, na tila gustong basagin ang namuong tensyon. Iginiya niya si Pitaya papunta sa kanyang study. Maingat niyang kinuha ang mga liham ni Liag mula sa baul at ipinatong sa mesa. Kinuha niya ang isang partikular na liham. Gusto kong malaman mo na ang pagdating mo dito ay hindi isang aksidente, sabi niya, at iniabot ang sulat kay Pitaya. Pinili ka niya. Nanginginig ang mga kamay ni Pitaya habang binabasa ang mga salita ni Liag. Ang tungkol sa isang dalagang may ginintuang puso, ang tungkol sa isang himig na nagbibigay ginhawa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya isang simpleng kasambahay lang. Siya ay isang sagot sa panalangin ng isang ina. Kaya pala, bulong niya. Tumingin si Silakbo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita rito. Isang emosyon na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Dinala ka dito ni Liag para alagaan ang mga anak ko. Malumanay na sabi ni Silakbo. Huminto ito sandali, na para bang nag-iipon ng lakas ng loob para sa susunod na sasabihin. Pero sa tingin ko, kailangan din kita. Isang taon ang lumipas na puno ng mga unang ngiti, unang pag-upo, unang paggapang, at unang pagtawa. Ang Villa Silangan, na dating isang malamig na mausoleum ng kalungkutan, ay isa ng paraiso ng maliliit na yapak at masasayang sigaw. Ang hardin ay puno ng mga lobo na may kulay ng bahaghari. Ang isang mahabang mesa ay puno ng pagkain. Ang hangin ay puno ng tawanan ng mga bisita at ng musika mula sa isang children's party playlist. Sa gitna ng lahat ng ito, ang 4 na selebrasyon, ang unang kaarawan ni Sinag, Ulap, Hayo at Dalisay. Hayo, dahan-dahan lang sa cake, saway ni Silakbo, habang pinupunasan ng tissue ang tsokolate sa mukha ng kanyang anak. Hindi na ito ang istriktong CEO na laging nakakunot ang noo. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt na may mantsa na ngayon ng icing. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Sa tabi niya, inaabutan naman ni Pitaya ng juice si Dalisay. Hindi na siya ang yaya na laging nakayuko. Siya ay nakatayo roon bilang katuwang ni Silakbo. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw.
Ang kanyang presensya ay hindi na isang utos, kundi isang pundasyon ng tahanan. Mula sa di kalayuan, nakangiting pinapanood sila ni Aling Gunita. Ang matandang mayordoma na naging saksi sa pinakamadilim na araw ng pamilya ay tahimik na nagpupunas ng luha ng ligaya. Ito ang pamilyang matagal na niyang ipinagdasal. Nang dumating ang oras ng pag-ihip ng kandila, isang malaking cake na may 4 na maliit na figurin ang inilabas. Binuhat ni Silakbo si Sinag at Ulap habang si Pitaya naman ang kumarga kinahayo at dalisay. Magkatabi silang lumapit sa cake. Okay, ready? 1, 2, 3. Sabi ni Silakbo. Sabay silang yumuko at sa tulong ng kanilang mga maliliit na hininga, sabay-sabay nilang pinatay ang ningas ng iisang kandila sa gitna ng cake. Sa sandaling iyon, sa gitna ng palakpakan at kantahan ng happy birthday, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Silakbo, nakita ni Pitaya ang pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na tahimik ngunit malalim. Sa mga mata naman ni Pitaya, nakita ni Silakbo ang tahanan. Gabi na. Ang mga bisita ay nagsiuwian na. Ang 4 na selebrasyon ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga kuna. Pagod sa isang araw ng kasiyahan, yakap-yakap ang kanilang mga bagong laruan. Ang buong bahay ay tahimik. Nakatayo si Silakbo at Pitaya sa balkonahe, parehong nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init sa pagitan nila ay sapat na. Sino ang mag-aakala? Mahinang sabi ni Silakbo, na ang bahay na ito, na minsan kong itinuring na isang kulungan ng kalungkutan, ay magiging ganito kasaya. Tumingin si Pitaya sa kanya. Dahil napuno na po ulit ito ng pagmamahal, sir. Silakbo. Pagtatama niya, isang malambing na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Silakbo na lang. Tumango si Pitaya, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Silakbo. Hinawakan ni Silakbo ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop na para bang matagal na itong ginagawa. Noong mga unang araw, ang tanging hiling ko lang ay katahimikan. Ngayon, ang ingay nila, sa umaga, ang paborito kong musika. Pitaya, binago mo ang lahat. Hindi po ako. Mahinang sagot ni Pitaya habang marahan niyang pinipisil ang kamay nito. Ang mga bata po ang nagbago sa inyo at si Ma'am Liag. Ginabayan niya po tayong lahat. Tumingin si Silakbo sa pinakamaliwanag na bituin sa langit. Oo, bulong niya. Alam kong nakangiti siya ngayon. Humarap siya kay Pitaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ang pangalan mo pala ay pangarap at kaligayahan. Noong una, hindi ako naniwala. Pero ikaw pala ang katuparan ng pangarap na hindi ko alam na mayroon ako. Ikaw ang ligayang hindi ko inakalang mararamdaman ko ulit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga. Ang kanilang mga labi ay dahan-dahang nagtagpo. Isang halik na hindi lang puno ng pagnandawa, kundi puno ng pasasalamat, respeto, at pangako ng isang bagong simula. Nang sila'y maghiwalay, isinandal ni Pitaya ang kanyang ulo sa balikat ni Silakbo. Magkayakap silang nakatanaw sa mga bituin. Ang 4 na anghel ay natutulog sa loob, ligtas at minamahal. At sila, ang 2 taong pinagtagpo ng isang pumanaw na pag-ibig, ay natagpuan ng kanilang sariling walang hanggan. Salamat, bulong ni Silakbo. Ang huling salita ay halos tangayin na ng hangin. Salamat sa pagbabalik ng mga bituin sa buhay ko. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Silakbo at Pitaya ay isang paalala na ang tunay na kalinga ay hindi nasusukat sa dami ng kaalaman o sa yaman, kundi sa lalim ng pag-unawa at sa init ng isang pusong handang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ipinakita nito na kung minsan, ang mga sagot sa pinakamabibigat na problema ng buhay ay hindi matatagpuan sa mga aklat, kundi sa simpleng himig ng isang uyayi,
at sa yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako." Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa pitaya ng mga tala. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanilang paglalakbay. Mahalaga po sa amin ang inyong opinyon. Paki-comment po sa ibaba kung anong uri ng kwento. Comedy, mas matinding drama, o suspense ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.